sa Espiritu at katotohanan. Amen. Last Sunday na po, napakabilis po ng panahon. Last Sunday na ng buwan ng Pebrero at sa susunod natin pakikita, Marso na. Amen. Tayo lahat ito ngayon. Awitan po natin ang ating Panginoon Diyos. Umpisa po natin sa pag-awiting The Lord is my salvation. Tunay na walang ibang pangalan sinulat dito sa singing langit. Nasukat na ikaligtas ng tao. Hindi ang pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Siya lang ang ating kaligtasan. Wala nang iba.
para iligtas ang ating sarili. Amen? Napakadakila ng Diyos. This time, let's sing From Everlasting. Sabi po ng salita ng Diyos, ang ating Panginoon, He is from everlasting to everlasting. Well beneath the stars and the sky, 1,000 years are nothing in your sight. Everlasting, you are God.
This time, ulitin po natin ang precious love. There is forgiveness flowing down from the Savior God, and the man upon the tree, exchanging death for life, freeing their innocence. The body and the blood, behold the King, crucified, spotless Lamb of God. Oh, the precious blood of Jesus, oh, the crown of risen life. Flowing as a mighty river, washing sinners with Christ. There will never be another whose name we are redeemed. Oh, the precious love of Jesus, pouring out for you and me. Sin and death crushed underneath the weight of His hands. He conquered death and tore away as creation held its breath. And on the morning of the third, the sun began to rise. Upon the grave, victorious, hallelujah, He's alive. Oh, the precious love of Jesus, oh, the
mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ikaw ay naroon. Hindi ka nakapailalim sa panahon. Ang mga araw mo ay walang bilang. Hindi katulad namin na kami ay may mga limitadong araw, limitadong buwan ng taon na hindi tinalaga dito sa lupa. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang pinakadakila sa lahat. Maging sa pagmamahal mo, O Diyos, na napakataas, napakalawak at napakalalim. Ikaw ay walang katulad. Ang mahalin mo, hindi ka ibig-ibig. Ang mahalin mo, ang isang kasulam-sulam. Ang mahalin mo, ang isang hindi katanggap-tanggap at hindi karapat-dapat na katulad namin, O Diyos. Ito para sa amin ang pinakamalaking milagro at pagpapala sa aming buhay, na malaman namin na kami ay iniibig mo at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami sa aming kapahamakan, sa aming kaparusahan, sa aming kasalanan ay iyong tubusin. Niyalay ng iyong bugtong na anak ang kanyang sarili, kanyang katawan, ang kanyang dugo, at kanyang buhay. Para sa mga basahang marumi na katulad namin, upang matanggap lang namin ang pagpapatawad mo, ang paglilinis mo, at ang pagliligtas mo. O Diyos, bakit mo ginawa ito? Hindi po namin maunawaan. Subalit kami nagpapasalamat at pupuri sa iyo sapagkat napakahiwaga at napakadakila ng pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito na muli mong pinagkalabas sa amin. Isang linggo na naman po ang lumipas at tandaan na puspos ng iyong biyaya at pagpapala. Tunay nga na may mga hinarap kaming mga suliranin, pagsubok, kabigatan, karamdaman, at kung ano pang mga negatibong bagay na ginagamit ng kasalanan, ng sanlibutan at ng Diablo upang kami ay mawalan ng tiwala at pananampalataya sa iyo. Subalit, salamat dahil sa makapangyarihan at masagana mong biyaya na nagtatrabaho sa aming mga buhay. O Diyos, nandito pa rin kami. Nandito kami nakatayo, nandito kami naniniwala, nananampalataya, nagmamahal sa iyong ebanghelyo, sa iyong salita, sa iyong bugtong na anak, sa iyong iglesia. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi mo lang kami iniligtas at itinabon sa isang tabi, kundi pagkatapos mo kami iniligtas, kami ay pinapabanal mo pa. At sa pagbabalik ng iyong bugtong na anak, isang matamis na araw, O Diyos, kami ay makakasama sa kanyang kaluwalhatian. O anong ligaya, anong kagalakan na meron kami mga anak mo na mga mananampalataya, nabubuhay sa pagsisisi at pananampalataya. O napakatamis ng araw na naghihintay sa amin, na makapanatili kami sa iyong dakilang presensya. At ikaw ay aming pupurihin, sasambahin, itataas, magpakailan pa man. Nga lamang, Panginoon, marami pa kaming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, ang wala pa sa iyo, hindi pa nakakakilala sa iyo. Habang ini-enjoy po namin ang kadakilaan mo sa pagliligtas mo sa amin, nawa hindi mawala ang kabigatan sa aming puso para sa aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan at kamag-anak na wala pa sa iyo. Sa kabila ng kasagarduhan namin na kami ay makakasama sa kaluwalhatian ng iyong bugtong na anak, nawa masupungan pa rin sa amin ang pagsusumikap na abutin sila.
na mabahagian sila at hindi kami mapagod, hindi kami manghinawa, sapagkat walang imposible sa iyo, O Diyos. Ang lahat ng bagay sa iyo ay magaan. Hindi maiksi ang mga kamay mo para hindi sila maabot. Tulungan mo kami, O Diyos, na gawin namin ang aming bahagi, sapagkat ito'y kabahagi ng bunga ng iyong habag na ipinagkaloob sa amin. Pagpalain niyo po ang aming gawain sa umagang ito. Tulungan mo rin ang iyong mga anak sa kanilang mga bawat suliranin, problema at kabigatan, yan man ay kalusugan, pinansyal, pang-araw-araw na suliranin, anuman ang mga problema ng iyong mga anak, Panginoon. Tulungan niyo po sila, pagkatuin niyo po sila, pagalingin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon, maging sa mga kapatid po namin wala rito, sa kadahilanan ng karamdaman. Lord, ang habag po ninyo at biyaya, ang aming nihiling, na itampi po ninyo ang inyong mapagpalat at papagaling na kamay sa aming mga katawang nanghihina at maibalik sa amin ang aming maganda at mabuting kalusugan at maging malaya kami sa mga karamdaman ito. O kundi man, Panginoon, makapagpatuloy kaming naglilingkod sa magitan ng biyaya mo makapangyarihan sa kabila ng mga bagay ito. Tulungan mo rin ang iyong gawain na patuloy na lumago at may sulong, patuloy na tumawag, magligtas ng mga individual at mga pamilya na patuloy namin makasama at makapiling, makaisa sa paglilingkod sa iyo sa lugar na ito. At maging doon po sa lugar ng Iskalya, Panginoon, ang kaya lang po namin ay itanim ang binhi ng iyong mga salita. Loobin niyo po na ito'y tumubo at lumago sa puso ng maraming tao sa mga lugar na ito. I-bless niyo po ang aming service, ihanda niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga kaunawaan, at kayo po mamuna sa amin sa magitan ng iyong mga pangyarihang banal na Espiritu. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang, sa maraming pagkakataon na kami naging pasaway at naging matigas na aming mga puso at ang aming mga ulo. Gasang dinisin niyo po kami sa lahat ng aming karumihan at patuloy kumilos po kayo mangusap. Ito po nga aming hiling at dalangin sa mga pangyarihang pangalan na aming tagapagligtas sa mga anak at Diyos na si Jesus. Amen. Awit Kabanatang 26, talatang 1 hanggang 12. Iyong matulan ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumalakad sa aking pagtatapat. Ako naman ay tumiwala sa Panginoon na walang gulay-gulay. Siyatin mo ako, O Panginoon, at iyong subugin ako. Subugin mo ang aking puso at ang aking isip, sapagkat ang iyong magandang loob ay nasa harap ng aking mga mata, at ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Hindi ako naupo na kasama ng mga walang mabulong tao, ni papasok man ako na kasama ng mga mapagkunwari. Aking pinagtataniman ang kapisanan ng mga magagawa ng kasamaan, at hindi ako upo na kompok ng masama. Aking hugasan ng aking mga kamay sa pagkawalang sala. Sa gayoy aking lilibrin ang iyong dambana, O Panginoon, upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at may saysay ang lahat ng iyong kagilagilalas na gawa. Panginoon, aking iibig ang tahanan ng iyong buhay at ang dako na sinatahanan ng iyong kalulatian. Huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan, niya ang aking buhay man sa mga mabagsik na tao. Na ang mga kamay ay tinaruroonan ng kasamaan, at ang aking kanilang kanan ay puno ng mga suwol. Ngunit tungkol sa akin ay naglalakad ako sa aking pagtatapat. Iyong tubusin ako at mahabag ka sa akin. Ang aking paa ay nakatayo sa isang panatag na dako. Sa mga kapisanan ay pupurihin, O
of the eye ng ating Panginoon, no? Dahil iba manalighaga si David. Talagang yung pananalita niya sa Panginoon ay napaka-lalim, no? Kakaiba. Talagang kitang-kita mo yung kanyang kaugnayan sa Diyos. Tingnan nga natin ulit yung verse 7. Alam po ba ninyo, ito yung ating purpose sa buhay na ito. Kung kaya tayo nilikha ng Diyos, dami ba na, no? Dami may sakit. Misis ko rin, tsaka si Jamel. Ako nga rin eh. Kaya lang, no choice. Hindi po, kaya naman. Amen. Konting sakripisyo lang para sa napakalaking biyaya ng Diyos sa ating buhay. Sabi niya, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Yan po ang pinaka-goal, ang pinakalayunin ng bawat buhay na nilikha ng Diyos dito sa mundo. Ang itanghal sa pagitan ng ating buhay, ng ating tinig, at pasasalamat ang lahat ng napakabuting gawa ng Diyos. Itong librong ito, ang napansin ko, parang yung eskwela, yung mga eskwela, maraming mga activities, no? Hindi sila masyadong, sabihin yung mga estudyante, medyo relax sila. Hindi sila masyadong nakafocus sa mga studies ngayon. Sa bandang Maynila nga, may mga naka-uniforme na Girl Scout at Boy Scout sa Maynila, sa mga public school. Ewan ko dito kung meron. Tapos na dito, di ba? Pero sa Maynila, meron. So, ibig sabihin, ang maraming mga kabataan na kahit saan nandyan sila, wala sila sa eskwela kasi marami silang spare time. Pinagugulat ko lang, kaya nabanggit ko sila. Kasi kwentuhan sila ng kwentuhan, pero yung sa kabila ng kanilang kabataan, yung dumi ng kanilang pananalita, napakatindi, napakagrabe. At nawa yung mga kabataan natin dito sa loob ng iglesia, nawa pagdating sa labas ay hindi nawa kayo ganun din magsalita. Talagang kitang-kita mo na wala ang Diyos sa kanilang buhay. Na the way na sila yung magsalita, tapos yung mga gesture nila na ginagawa, talagang alam mo na marne. Hindi, alam mo na walang kabanalan. Hindi naman mo tayo nagsasabi na tayo banal o ano, but tayo pinagpupursige para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito yung sinasabi ni David, Sabi niya, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa ni David, sa kanyang ginagawa, sinasabi, ang kanyang laging idinideklara at itinataas ay ang ikaluluwalhati ng Diyos. Now, kung ang ating pananalita ay hindi walang kabanalang masusumbungan, paano po maluluwalhati ang Diyos, di ba? So, next verse, ang sabi niya, verse 8, the Lord, I have loved the habitation of thy house. Amen. Sabi ni David, mahal ko ang iyong bahay dalaginan. Kaya tuloy ng Panginoon this week, si Sister Josie, nag-request ng prayer, akala ko hindi niya kakayanin ngayon, pero sabi niya, Pastor, kakayanin ko pa sa Panginoon. Salamat at nandito siya. Sa kabila na hindi pa siya fully recovered. Okay? So, panalangin niyo yung mayo. Panalangin yung mayo, bahala kayo. Sige. Pray niyo yung nanay ninyo. Okay? Pray natin mga magulang natin. Si mama ko, araw-araw pinag-pray ko na bigyan siya ng Panginoon ng malakas na pangangatawan. The past few months, nung nagkasakit siya na huli, itong last quarter ng 2025,
therefore, lose siya ng 10 kilograms. Ganun kalala yung naging karamdaman niya. Napakabagal ng recovery niya, tapos hindi siya nakakakain. So, nawalan siya ng 10 kilo. So, sabi ko naman sa kanya, si Mexican. Pero nanghina po siya, tumawala yung kanyang pangatawan. Pero salamat sa Panginoon, magaling na siya. So, pagparin ninyo yung mga magulang ninyo, hindi lang spiritually, kundi maging physically, pagparin nyo sila. So, ayan, sabi ni David, mahal ko, tahanan ng Panginoon. Kaya, minsan, kahit may karamdaman tayo, kung kaya naman, di ba, pinipilit natin na makasama pa rin sa mga pagtitipon. Noon, nung panahon ng pandemya, konting sipon, konting ubo, pinapayuhan na natin na sa bahay na lang. Pero ngayon, balik na sa normal, kaya na. Kung kaya tumayo, kaya pumunta sa bahay, why not? Amen? Dahil mahal natin ang tahanan ng Diyos. Okay? This time, dumago na tayo sa ating series of lesson dito po sa 1 Timothy. So, hindi natin natapos yung ating lesson nung nakaraan doon sa chapter 2. Napag-aralan natin na ang lahat ay pantay-pantay, subalit hindi magkakaparehas. We are all equal as God's creation. In the human race, we are all equally created, but different. Yun po yung lesson natin ng nakaraan. Ibig sabihin, bagamat tayo po ay pantay-pantay at pare-parehas po tayo sa harapan ng Diyos pagdating sa ating pagkatao, mapababae man o mapalalaki, but pagdating sa function na kanyang ini-assign sa babae at lalaki, doon nagkakaroon ng kaibahan. Ibig sabihin, may ibinigay ang Diyos na papel na gagampanan para sa lalaki at meron din namang ibinigay na papel na gagampanan para sa babae. At alam po ba ninyo na sa ating lesson ng nakaraan, ang buong sanglilikha ng Diyos ay nagkaloko-loko dahil ito po ay sa pamamagitan po ng tawag dito ng pag-iimpluwensya ni Satan kay Eva, ay ang nangyari po, yung kanilang mga papel na ginagampanan ni Adan at Eva ay nagkaroon po ng reversal o pagkabaligtad sa pamamagitan po ni Eva dahil siya po ay nadaya o nalinlang ni Satan doon sa Genesis chapter 3. Ano po? So now, ito po yung ating tatalakayin. Para maging pamilya po tayo at malaman natin patuloy itong mga dangers na nagiging sanhi ng kaguluhan lalo na sa loob ng buhay ng pamilya. Okay? 1 Timothy chapter 2, sabi po niya sa verse 11, let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to assert authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. Tayo po sa madaling maglaki ng banal at ilang Diyos. Pagpalain niyo po ang bahagi ito ng aming pananambahan, ang pagbubulay-bulay namin ng iyong mahalaga at mga banal na salita. Batid mo sumasaga ng aming mga sarili, ang kawalan namin ng kakayahan na ito ay aming maabot at maunawaan
kami sa mga katotohanan ng iyong mga salita. At nawa, bigyan mo kami ng kaunawaan pagdating sa mga bagay na ito. Ikaw po patuloy na maita sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pamagatan po natin ang ating paksa dito po sa chapter 2, sa huling bahagi ng chapter 2 ng 1 Timothy. The woman was deceived. Si Eva ay nalinlang. Okay? So, ito po yung sinasabi ng ating teksto. So, from verse 1 hanggang verse 10, ay ibinigay po ang mga instruction ni Paul kay Timothy pagdating po sa mga kababaihan. Okay? Na kung saan ang inilalagay ng Diyos pagdating sa position of leadership ay ang lalaki sa loob ng church. At ang mga babae ay hindi niya binigyan ng karapatan pagdating sa posisyon ng leadership. Hindi ibig sabihin na walang available na papel para sa kanila na kanilang gagampanan. Napakarami po, mga kapatid. It's just that yung position ng leadership, ang gusto ng Diyos ay lalaki ang mamuna. At binibigay niya ngayon ang kadahilanan kung bakit ito ang sinasabi ni Paul. At pumunta si Paul sa book of Genesis at binigay niya ang dahilan kung bakit ang babae ay hindi maaaring gampanan yung papel ng leadership. Ang sabi niya, let the woman learn in silence with all subjection. Again, ang konteksto po nito ay sa loob ng iglesia. Okay? Hindi po, ibig sabihin, pati sa labas ganito. Hindi po. Ayon po sa chapter 3, verse 15, ito po yung mga pag-organize ni Paul sa mga lalaki at babae sa loob ng iglesia. So, pagdating sa loob ng iglesia, ang sabi niya sa mga kababaihan, learn in silence with all subjection. So, ibig sabihin, ay hindi binibigyan ng permiso ni Paul yung mga kababaihan na sila yung tumatayo rito para pangunahan yung iglesia. Kaya wala ho tayong mga babaeng pastor. Ang sabi po nung ibang mga tinitinala natin mga maral, kung ang pastor mo sa iyong simbahan, sabi niya ay babae, sabi niya, wala kang pastor at wala kang simbahan. Bakit? Kasi sabi niya, hindi yan tunay na pastor at hindi yan tunay na simbahan. Pastor, ang dami po rito mga church na babae yung pastor. Yun nga po, mga kapatid, yung sinasabi ni Paul. Ano? Yung iba, kukuha sila ng mga talata, and then, imbes na ipaliwanag nila yung talata, ang ipapasok nila dun sa talata ay yung kanilang ideya, yung kanilang gustong mangyari. Okay? May mga talata sa Bible, lalo na sa Korinto, na sinasabi yung lalaki at babae ay pantay, yung Hudyo at Gentil ay pantay, wala nang pinagkaiba. Pero ang tinutukoy po ron, mga kapatid, ay pagdating sa pagliligtas ng Diyos, ang sinasabi ni Paul, inaabot ng Diyos hindi lang ang mga Hudyo, kundi maging ang mga Gentil. Hindi lang yung mga lalaki, kundi pati mga babae. Yun po yung sinasabi niya. Hindi po niya tinutukoy doon yung pagpapastor. Kasi ginagamit po nila doon, o tingnan mo, pantay lang. Ibig sabihin, kung anong pwede gawin ng lalaki, pwede rin gawin ng babae. So, yun yung tinatawag na worldview na nabanggit natin ng nakaraan na feminism movement, na kung saan yung
lalaki at babae ay pantay at yung kaya ng lalaki, kaya din ng babae. Kaya para sa kanila, kung kaya ng lalaki na maging tatay, kaya rin ng babae na maging tatay. Ganun po yung kanilang mga ideya. Balibaligtad na po sa worldview na yun ng feminism. Samantalang very specific dito po sa salita ng Diyos na sinabi, let the woman learn in silence with all subjection. Ang dami mga sikat na mga pastorang babae ngayon na initingala ng marami. But wala pa po akong nakita na sikat na pastora na talagang tatag sa tunay na aral. Kundi madalas sa kanilang mga aral ay may halong prosperity gospel. Mostly ganun naman talaga. Jesus, yung nga napakinggan ko kagabi, sabi niya, Jesus came down and suffered on the cross for you to live your best life here on earth. Yun daw yung purpose, mga kapatid, kung bakit si Kristo napako sa krus. For you to be able to live your best life. Yun ba yung sabi ng Biblia? Hindi po yung sabi ng Biblia yun, mga kapatid. Maganda ng pakinggan, pero wala sa Bible. Ang sabi ng Bible, doon sa Book of Timothy, all who live godly in Christ shall suffer persecution. Yun ang sabi ng Bible. Na kapag sumunod ka kay Kristo, ay magkakaroon ka ng mga pagdurusa at pagtitiis para sa Ebanghelyo, para kay Kristo, at para sa kanyang iglesia. Yung mga sinasabi nila na best life na yan, mga kapatid, na prosperity gospel, wala po sa Bible yan. But again, dito po, hindi binababa ni Pablo yung mga kababaihan. Kundi ang ginagawa lang ni Pablo dito ay ibinabalik niya sila doon sa created order na itinalaga ng Diyos doon pa sa umpisa sa Book of Genesis. Kasi most probably dito po sa lugar na kung saan nagpapastor si Timothy, sa lugar ng Ephesus, ay merong feminism movement na kung saan kasi modernong lugar ito sa panahon po nila at masaganang lugar ito. Kaya marahil ay meron po silang mga ganitong worldview. Kung kaya sinasabi ni Paul, sa loob ng church, hindi marapat ang ganyan. Sa loob ng church, bagamat pantay-pantay, pero meron tayong papel na gagampanan na ang Diyos ang nagtalaga. Katulad sa loob ng isang pamilya, di ba? Halimbawa, nagkasama ka, nagkaroon ka ng anak. Pagkatapos, nung ang anak ko may isip na, sabi niya, teka muna, pwede ba, ayusin natin yung bahay natin, ayusin natin yung tahanan natin, ayoko na maging anak. Magmula sa araw na ito, may tatay, may nanay. Pwede ba yun, mga kapatid? Papayagan mo ba yung anak mo pag sinabi niya yun? Siyempre, hindi, di ba? Kasi alam mo na yung tamang order sa loob ng tahanan, si tatay, tapos si nanay, tapos mga anak. Hindi pwedeng baligtarin. Ganon din sa loob ng church, mga kapatid. Meron tayong mga papel na gagampanan at hindi pwedeng baligtarin. Now, bakit hindi binibigyan ng permiso ni Paul yung babae na doon sa posisyon ng leadership? Okay? Dahil po, according sa verse 12, sabi niya, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Verse 13, for Adam was first formed, then Eve. So, ibig sabihin, talagang itinalaga ng Diyos na ang manguna ay lalaki. Kaya nga yung lalaki, yung una niyang nilikha. That doesn't make you, as a woman, a less person than the man. Kundi yan lang po ang gusto ng Diyos. Yan lang po ang nais ng Diyos. At pag yan ay binabaligtad po ng tao, kaguluhan ang nagiging
resulta po niyan, mga kapatid. Okay? So, the woman was deceived. So, nilikha po si Eva dahil nakita niya, sabi ng Diyos, it is not good for a man to be alone. At sabi niya, I will make him a helpmeet. Katuwang. Lumikha ang Diyos na katuwang ni Adan. Hindi po siya lumikha ng magiging leader ni Adan. Pero doon sa panunusod ng Diablo, doon sa Genesis 3, anong sabi ni Satan kay Eva? Sabi niya, talaga ba na sabi ng Diyos na pag kinain niyo to, ganito, ganyan? Ang sabi naman ni Eva, ang sabi ng Diyos, ganito, ganyan. Ang sabi naman ni Satan, pag kinain mo yan, ang talagang mangyayari ito, magiging katulad niyo ang Diyos. So dahil nadaya na din lang si Eva, nagtangka siya na pangunahin ang lahat. Kasi nalinlang na siya. Anong ginawa niya? Without the permission of Adam, lumapit siya doon sa pinagbabawal na bunga. Pinitas niya. Without the permission of Adam, kinagat niya. At pagkatapos niya kinagat, sabi niya, oh, Adan, tingnan mo, ang sarap. Ikaw naman ang kumagat. So, pinangunahan po niya si Adan. Yung papel na dapat ginagampanan ni Adan, ginampanan po ni Eva. At dahil doon, nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan. So, nakita niyo po, mga kapatid, Eve was created as a helper. Helpmate. Katuwang. Okay? Ito yung papel na binigay sa kanya ng Diyos. Pero, nakita natin, tinalikuran niya ito sa mga panahong tinutugso siya ni Satan. At ang ginawa niya, ginampanan niya yung papel na dapat ay si Adan ang gumanap. At ang naging resulta ay hindi maganda. Ang naging resulta ay napakalala. Ang kasalanan ay nakapasok sa sanlibutan. Of course, hindi natin pinapalaya si Adan doon sa kanyang responsibility. May failure din si Adan doon na hinayaan siya na pangunahan siya ni Eva. Okay? Hindi natin sinasabi na walang kasalanan si Eva. Siya pa rin ang primary na may kasalanan doon. He could have stopped it. Nung inano sa kanya ni Eva, yung bunga, maaaring nang sinabi, anong ginawa mo? Bakit kinain mo yan? Pinagbabawal yan. But, ang ginawa ni Adan, kinain niya. Tandaan ninyo, nung sumuway si Eva, nalinlang siya. Ibig sabihin, pag nalinlang ka, nabudol ka, para ka nilang robot na sumusunod, tama? Pero si Adan, hindi yung siya nalinlang. Nung kinain niya, yung prutas na binigay sa kanya ni Eva, alam niya, kitang-kita niya lahat ng mga pangyayari, naunawaan niya na si Eva ay nagkasala. Pero, ang ginawa ni Adan, mas pinili niyang magkasala kaysa sumunod sa Diyos. Okay? Hindi po siya malaya doon sa mga pangyayari. Okay? So, we are blaming Eve for all the consequence of sin. Kundi, nandun pa rin ang pinakamabigat kay Adan. Okay? At si Adan naman talaga ang laging tinutukoy ng salita ng Diyos pagdating sa pagpasok ng kasalanan. But, ang sinasabi lang natin, nag-umpisa ito dahil in-entertain ni Eva si Satan. Okay? At siya'y nalinlang. So, bagamat si Eva, pangalawa siyang nilikha pagdating sa mga tao, pero siya yung unang nagkasala. Bagamat siya po ay katuwang, pinilit niyang maging leader. At ang nangyari po, si Adan ay nabigong pangunahan siya. I mean, dito natin makikita na yung kanilang kalagayan
as a perfect creation ay hindi katulad ng sa Diyos. Kasi yung perfection ng Diyos, hindi nababago ng kahit ano at ng kahit sino. So dito, yung nakita natin, yung perfection na binigay ng Diyos kay Adan at Eva, meron siyang limitasyon at pwede siyang mabago depende sa kondisyon na binigay ng Diyos sa kanila. At yung kondisyon ay sinuway po nila kung kaya ito po ay nabago. Okay? So, tinalikuran ni Adan yung kanyang responsibilidad na pangunahan si Eva. Pagkatapos niya makita na si Eva ay nagkasala. Bago po ang pagkakasala, ang mga kababaihan, ang utos sa kanila ay mag-anak, okay? At alagaan ang pamilya nila. Sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply and replenish the earth. So yun po yung responsibilidad ng mga kababaihan. Kaya mali yung sinasabi ng maraming mga false teachers na sinasabi nila, kung hindi sila nagkasala, hindi dadami yung tao. Hindi po, mali po yun. Bago pa sila nagkasala, inutos na lang ng Diyos na kayo ay humayo at magpakarami. Okay? So, ibig sabihin, nandun na sa kanila yung kakayahan na magpakarami bago pa sila magkasala. It just happened na bago sila dumami, ay nagkasala na po sila. Okay? Naintindihan po ninyo, mga kapatid? So, ang trabaho naman ni Adan ay magtrabaho at pakainin yung kanyang pamilya at protektahan. Yun ang trabaho ni Adan. Habang inalagaan niya yung garden, yun ang kanyang pinakatrabaho, gagawin niya yun para sa kanyang pamilya habang sila ay nagpapakarami. So sana maayos ang lahat ng yun kung hindi sila nagkasala. Pagkatapos po ng pagkakasala, ang lahat ay naging mabigat at mahirap at doon na nagsimula ang lahat ng gulo. Maging yung sa trabaho ni Adan na pagsasaka ay kung ano-ano po ang gusto sa lupa at kasama na po yan yung mga peste. Si Eva naman ay nagkaroon ng paghihirap sa panganganak. Okay? Siguro kung hindi nagkasala si Eva, baka hindi ganun kahirap yung mga anak. Hindi ko alam kung paano, pero hindi siguro ganun kahirap katulad ngayon. Kasi yung paghihirap ngayon sa panganganak ng mga kababayan, resulta po yan ng kasalanan. Okay? Ang nauubos yung boses ko. Pray po mga kapatid. So lahat ng ito ay nangyari dahil pinilit kontrolin ni Eva si Adan pagkatapos niyang madaya, which is a reversal of God's created order. Binabaliktad po ni Eva yung itinalaga ng Diyos. God's order of things is Adam first, then Eve. Ibig sabihin, si Adan muna bago si Eva. But by the serpent's initiative, Eve assumed the role of leadership and disaster after disaster followed. Okay? There is a profound significance in the order of creation for determining the proper relationship between the sexes. Ibig sabihin, yung created order po, mga kapatid, ito yung nagsasabi sa atin ng mga papel nating gagampanan sa buhay. Obviously, in the worldview, they reject this notion. Pilit po nila itong binabaliktad. Kung kaya patuloy ang kaguluhan sa maraming buhay at maraming relasyon at maraming pamilya. It's not surprising the world widely accept the Darwinian concept. Ano yung Darwinian? Ito yung pagiging atheist. Yung hindi naniniwala sa Diyos. Siyempre, pag hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala sa
creation. Kasi kaya may creation dahil may Diyos. So, si Darwin, nag-invento siya ng paniniwala na walang Diyos. Ang meron, Big Bang. Okay? Na yung lahat nagsimula sa isang pagsabog. Oh. Yung pagsabog, hindi nila ipinaliwanag kung saan nagsimula. Basta may pagsabog lang. At pagkatapos ng pagsabog, yung mga particles ng sabog, yung mga alikabok, eventually, naging kung ano-ano, at meron doon sa mga alikabok ng pagsabog na naging kiti-kiti, tapos lumaki na lumaki, naging bulate, lumaki, naging kung anong nilalang, eventually, naging unggoy yun, at pagkatapos, after billions of years, naging tao na siya. Ganon. Yung invento ni Darwin. Okay? So, dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi sila naniniwala sa creation, okay? Walang purpose ang buhay. Kasi umusbong ka lang na parang kabuti. Di ba? Hindi katulad ng katuruan ng salita ng Diyos, dahil nilikha tayo ng Diyos, may purpose ang Diyos. Hindi lang tayo basta nilikha, kundi bago pa ang paglilikha, may plano na ang Diyos. Kaya meron po tayong purpose. Kaya napakaganda ng salita ng Diyos. Genesis answers how and why we exist and how we relate. The world don't have this, so they worship things rather than God. Kaya ngayon, yung mga tao na naniniwala doon, dahil meron pa sila na pwede natin sabihin na distorted image ng Diyos, kasi yung image ng Diyos sa tao na-distort ng kasalanan. Ibig sabihin, sa conscience ng tao, may nagsasabi sa kanya na mayroong Diyos. Ang problema, ang tao ginagawa niya yung sarili ng Diyos. Imbis na hanapin niya yung tunay na Diyos. Okay? So you see, as from creation, man has the priority, not in the sense he is superior to the woman, but because God ordained him the role of a leader, provider, and protector. So hindi raw ito ginawa ng Diyos para ipakita na superior yung lalaki sa babae. Ay, salamat at yan. Kundi ito po'y ginawa ng Diyos dahil ito yung nais niya. So sino ba tayo para suwayin yung makapangyarihan manlikha, di ba? Yet, never ignore the created order. Man is to lead, woman is to follow. This is the reason why Paul prevents women in church leadership position. Again, we are all equal. Okay? Hindi ibig sabihin, nilagay ng Diyos yung lalaki sa leadership, superior siya, hindi. We are all equal, but we function differently based on God's created order. Salamat po sa tubig. Problema mo ito, i-preach pa ako sa amin. Nakaraan dito. Tapos mamayang gabi sa escaler. Sana may boses pa ako. So during the Lord's earthly work, nung nandito yung Panginoon sa kanyang earthly ministry, ilan ang apostol na inilalagay ng Diyos? Ilan? 12. Tama. May babae? Wala. Bakit wala? Di ba? Doon pa lang dapat ma-realize mo na. Bakit walang babae? Nung nag-appoint sila ng mga deacons sa church, doon sa, I think, Acts chapter 7, nag-appoint sila ng 7 deacons sa church dahil sa mabilis na paglago ng church. Doon sa 7 deacons, may babae? Wala. Mga lalaki po. So ano bang ibig sabihin nun? Ayaw ng Panginoon sa babae? No. Sinusunod lang ng Panginoon yung purpose ng Diyos sa creation. Amen? Yun po yung ginagawa ng ating Panginoon. Now, bakit po ngayon? Ano? Why are so many doing what Christ did not do? Bakit napakarami
ngayon, ginagawa yung hindi ginawa ni Kristo. Nagtatalaga sila ng mga babaeng leader. Okay? They anoint women as pastors, as elders, as deacons, as rulers in the church. Na hindi po natin makikita na ginawa ng New Testament. Pagkat may mga bagong ngilid silang mga pangalan, si Phoebe, si Lydia, etc. Nag-lead sila. Maaaring may pagkakataon, hindi naman ibig sabihin na yung mga babae, hindi po kayo pwedeng magturo. Actually, doon sa Titus chapter 2, napag-aralan natin, na yung mga nakakatandang babae, dapat tinuturuan nila yung mga nakababatang babae. May admonition po na gano'n. At pagdating nyo sa labas, meron kayong nakita na halimbawa na mali yung ginagawa, that doesn't prevent you from guiding them or teaching them how to do it right. Amen? Ang sinasabi lang rito ay yung leadership position pagdating sa church at maging sa tahanan. So, mga kapatid, napakalinaw na maging ang Panginoon ay nagpapasakop doon sa created order ng binigay ng Panginoon. Verse 15, ano sabi niya? Notwithstanding, she shall be saved in childbearing. Ito yung mahirap na verse, ano? Marami pong mga nakukulto dahil pilit pong inuunawa itong bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, may mga tala. Sabi ni Peter, doon sa kanyang aklat, sabi niya, si Paul ay may mga sinulat na hard things to understand. Isipin nyo, leader ng apostol, si Pedro, nahihirapan sa mga sinulat ni Paul. Nahihirapan sa maunawaan, di ba? Lalapit sa kanya, Apostle Peter, may sinulat po si Paul dito. Ano po ibig sabihin? Alam mo, si Paul may mga sinulat siya mahirap. Ipaliwanag, sabi ni Peter. Kaya kapatid, isa itong talata nito. Ano? Pero marami ang pilit na pinapaliwanag ito, imbis na may paliwanag, lalong lumalabo. Kasi hindi mo ito pwedeng ipaliwanag na hindi sumasang-ayon sa ibang mga talata. Okay? Dapat nagpaliwanag dito, sumasang-ayon siya sa ibang mga talata. Ang problema po sa talata ito ay wala kang ibang mga talata na makikita na reference verses, supporting verses na pwede mong itag dito sa talatang ito. Okay? Na sinasabi niya, notwithstanding she shall be saved in childbearing. Kaya sabi ng iba, yung mga pilosopo, si Elson Reno ginagamit ito. Alam mo ba, yung mga kababaihan, pwede silang maligtas sa pamamagitan ng panganganak. Ayan sabi niyo, she shall be saved in childbearing. Paano mga hindi nanganganak? Di sila maligtas. So, kailangan maunawaan po natin ito, di ba? Kung ang mga kababaihan yung maliligtas sa panganganak, paano mga hindi nanganganak? Di ba? Paano yung mga hindi nanganganak? So, baka iba yung sinasabi nito, hindi talaga kaligtasan ng kaluluwa, tama? Kasi hindi naman lahat ng babae binibigyan ng kakayahan na manganak. May mga babae na hindi binigyan ng kakayahan manganak, but hindi ibig sabihin hindi sila pwedeng magkaanak. Okay, tandaan po ninyo, dalawa ang binigay ng Diyos para magkaroon ng anak ang tao, either through biological childbearing or through adoption. Okay? Binigay po ng Diyos yun, legal po yun. At hindi pwedeng pamilya kapag adoption, kundi tunay na pamilya. Besides, tayo po sa pamilya ng Diyos, we are adopted through Christ. Okay? Pero hindi naman sinasabi ng Bible na hindi tayo totoong anak kasi ampun lang tayo. Hindi. We are legally considered children of God. And we are heirs. Nagapagmana tayo kasama ni Kristo. Lahat ng mamanahin ni Kristo, mamanahin po natin. Okay? So, ano yung childbearing nito? If they continue in faith and charity and holiness with sobriety. So, last part na po ito mga kapatid.
So again, katulad ng sinabi ko, isa ito sa pinakamahirap na talata. But meron pong ilang mga paliwanag dito. But again, yung mga nagpaliwanag, sinasabi lang nila na possibly, not dogmatically. Okay? So, sinasabi po nung isang mangaral, pangalan niya si Alistair Begg, ano po? Since sa context po nitong verse 15, last verse na ito, ng chapter 2, since hindi ko ito i-interpret na hiwalay, okay? Since ang context nito na pinag-aralan natin, bago tayo umabot dyan, sino? Si Eva. Tama? Si Eva ang context natin. Na siya yung unang nagkasala, ay hindi siya dapat namumuna kasi nilikha siya para maging katubang, hindi para mamuna. Ang papel na yun, binigay na kay Adan, kaya hindi niya dapat kinuha. May sariling papel siya na gagampanan, hindi naman pwedeng kunin ni Adan yun. So, kanya-kanyang papel. Pero, dahil nga sinuway, okay, sinuway yun, napahamak sila, ngayon, ang isang paliwanag nito, dahil sa kapahamakan ni Eva, kailangan niya ngayong maligtas. Tama? Kasi nagkasala siya. Napahamak siya. Kailangan niyang maligtas. And then pagdating sa verse 15, sabi niya, she shall be saved in childbearing. Sabi ni Alistair Begg, sa nakikita ko, ang tinutukoy dito si Eva, na maliligtas siya sa pagitan ng panganganak. Bakit? Kasi may promise doon sa Genesis chapter 3 and verse 15. Sige nga, ate. Ano yung pangako sa chapter 3 and verse 15? Ito yung proto-evangelium or the first gospel. Ano po? Sabi niya, and I will put enmity between thee and the woman. Yung thee, ito yung serpent. Okay, si Satan. Yung woman, si Eva. So maglalagay ako, sabi ng Diyos, ng enmity o hindi rin yung pagkakasundo. Ibig sabihin, magkaaway sila between Satan and the woman. And between thy seed and her seed. Oh, at sabi ng Diyos, at sa binhi mo, sabi niya kay Satan, ano yung binhi ni Satan? Kasalanan. At sa binhi niya. Ano yung binhi na ni Eva? Yung isisilang niya, yun ang tinutukoy niya. Okay? Sa magiging anak mo at sa magiging anak niya. Sa yung binhi at sa kanyang binhi. It shall bruise thy head. Ang tawag doon, dudurugin niya ang iyong ulo, and thou shalt bruise his heel, at mabubugbog mo naman ang kanyang sakong. So, ibig sabihin, may binhi na ipinangako na magiging tagapagligtas, nawawasak sa binhi na naitanim kay Adan at Eva, yung binhi ng kasalanan. At maniba ang diya Panginoon. Naunawaan po ninyo mga kapatid, ipinangako yun. Kaya yung kasaysayan ng Biblia, mga kapatid, magmula kay Adan, papunta kay Moses sa Israel, at sa bagong tipan, yun ang pinakatema doon, itong binhi na ipinangako sa babae. Yung pagdating ng binhi na ito, na magiging tagapagligtas nila mula sa lahat ng kasalanan. Kaya sabi ni Alistair Begg, ito siguro yung tinutukoy, sabi niya, na she will be saved through childbearing. Dahil sa magitan ng panganganak, darating yung punto na yung isisilang nila ay yung binhi na ipinangako ng Diyos. Nalaman po ninyo, mga kapatid? So, sabi niya, the seed of the woman will crush the head of the seed of the serpent. Why? Because the Savior will be born through Eve. Kasi, kung hindi nanganak si Eve, hindi dadami yung tao. Hindi darating yung time na ipapanganak
yung tagapagligtas. Or, sabi niya, yung saved dito, from usurping authority if you fulfill your intended role of childbearing and taking care of your family, she is obedient to God's will, which is an expression of her faith. Or, ang sinasabi niya rito, sabi niya, kasi yung itinalaga sa babae ay yung anak, alagaan ng pamilya. Kung nanatili ka dyan, sabi niya, dyan sa papel mo yan na binigay ng Diyos na gagampanan mo, niya, ibig sabihin niya, yun ay kahayagan ng iyong pananampalataya. Kasi obedience to God is the expression of our faith in God. Naunahan po ninyo? If you don't have faith in God, you will not have obedience to God. Kasi yung totoong pananampalataya, may bunga po siyang pagsunod. Amen? Malinaw po? Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, I have faith in God, but I can't obey. Hindi po. I know obedience is not easy. Mahirap po pagsunod, but that doesn't mean imposible siya. Because of the grace of God that is given to us, we can possibly obey God, and we will obey God. Maaaring hindi perfect yung ating obedience. May mga times na we will falter. Papalya po tayo. Pero magpapatuloy pa rin tayo. Kaya sabi na rito, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. So ito yung isang ibig niyang sabihin na sinasabi niya. Maaaring tinutukoy dito ay yung manatili siya dito sa kanyang misyon, dito sa kanyang papel na patuloy niyang gagampanan. Okay? So yung isa ay ibig sabihin yung pinangakong tagapagligtas na isisilang, or dito na yung kanilang pananampalataya sa Diyos ay patuloy nilang ipakita sa magitan ng pagsunod doon sa created order ng Diyos. Hirap! Nakuha niyo po, kapatid? Napakaganda ng salita ng Diyos, amen? Hirap lang magpaliwanag, dahil ko pag yung boses ka dito. So, again, ito po ay expression ng pananampalataya ng babae sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagganap niya, kasi kung ang babae magpapatuloy siya sa kanyang role, hindi siya aalis doon, hindi na niya gagawin yung role ng lalaki. Okay? At yung lalaki ganun din, dapat nagpapatuloy siya sa kanyang role, hindi niya gagawin yung role ng babae. Hindi katulad ng mga woke community ngayon, lalo na sa US at sa maraming mga bansa, dyan sa mga first world country, na sinasabi nila na yung lalaki, yung babae kung nabubuntis, yung lalaki pwede rin mabuntis. Narinig niyo yung mga gano'n? Meron yan, napakarami. Oo. Lalo na dyan sa US, talagang sinasabi nila yung mga lalaki raw pwede raw mabuntis. At pwede rin mabuntis kasi meron mga babae na nagpapa-transplant, nagiging lalaki, may mga lalaki nagpapa-transplant, nagiging babae. Ginugulo po nila yung order of creation. Hindi nila maipaliwanag kung anong ibig sabihin ng lalaki ng sa simpleng salita, kung anong ibig sabihin ng babae. Ganyan po sila. Because they don't believe in the gospel. So, authority in the church depicts service. So, ibig sabihin, itong mga kalalakihan, bagamat itinala kasi ng Diyos sa leadership position, hindi ibig sabihin na sila ay magiging mga diktador. Kundi, ang pinapahayag po nito ay service, paglilingkod. Okay? So, huwag natin isipin na yung leadership position, ito ay pagiging boss. Hindi. Kundi ito ay pagiging pangunguna sa serbisyo. Katulad po ng ating Panginoong Jesus, because He assumed the leadership position,
Pero nakita natin, nagkaroon ng washing of the disciples' feet. Leader siya, pero hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga apostoles. Oo. Kasi noong unang panahon, yung mga kalsada nila, malikabok, pag sila sapatos, nakachinelas lang, lakad sila na lakad. So isipin nyo gaano karami yung paa nila. Lalo na kung pinapawisan pa yung mga paa mo. Di ba? Oo. Tapos huhugasan mo ngayon yung mga paa ng paa nyo. Alam niyo, trabaho ng malipin yun. Yung mga may kaya sa panahon ng Bagong Tipan o sa Israel, meron silang nakatayo dyan sa pintuan na alipin na may pamunas at meron siyang nakabalot na parang tela at meron siyang planggana ng tubig. Hinihintay niya yung mga bisita at bago sila pumasok ng bahay, hinuhugasan niya yung kanilang mga paa. Trabaho po ng servant yun. Pero ginampanan ni Kristo yun. To give us the example na yung pagiging leader ay hindi po pagiging boss. Amen? Kundi ito po yung pangunguna, pagbibigay ng example sa mga tao. So we all have a part in the service of God because we are one body. Huwag natin kalimutan, sinabi ni Paul na tayo ay isang katawan sa loob ng iglesia. Sabi niya, sa katawan na yan, may ulo, at sa ulo may mata, may ilong, may bibig, may tenga, may liig, may kamay, may paa. Okay? So alalahanin natin, ibig sabihin lahat tayo may bahagi. Hindi dahil wala tayo sa leadership position, wala na tayong magagawa. In fact, yung mga kababaihan ay marami po silang expertise. Okay? Mga kababaihan, magaling sa loob ng bahay, magaling mag-alaga ng bata, magaling magluto, okay? Ang sabi nga niya, women are better than men in being a woman. Tama? Women are better than men in being a woman. Kaya tingnan niyo yung mga lalaki na nagpapakababae. Nakakadiri, mga kapatid, sa totoo lang. Oo. Nakakadiri, awkward. Oo. Lalo na pagka talagang sumusunod ka sa Diyos, hindi maganda yung pakiramdam mo na nakita mo yung kapwa mo lalaki, maganon-ganon sa'yo. Oo. Sa totoo lang, mga kapatid. Ano? Ewan ko sa mga babae, mga pakiramdam, yung lalaki nagpapakababae o yung babae nagpapakalalaki. No? I'm sure meron din kayong awkward na feeling pagdating sa mga ganon. But, mga kapatid, ang mga babae, may mga role na binigay po sa kanila ang Diyos at gayon din naman sa mga lalaki. But we are all one body when it comes sa church. At yung one body na yon, mga kapatid, hindi dapat sila nag-away-away kasi ano tayo complementary tayo sa bawat isa. Katulad ng kamay, may sarili siyang papel na ginagampanan, hindi pwedeng gampanan ng kamay yung papel ng mata. Okay? Ibig sabihin, complementary sila. Kaya mong gawin yung magagawa mo dahil andyan yung mata. Pero kung walang mata, so paano? Di ba? So yun ang ibig sabihin, we should be complementary. So women, you may not be allowed to rule, but you can always express your love and care for the church, for the pastor, for the flock, and for everyone else. So what kind of ruling we will have without the woman playing their role, whether in the home or in the church? So tingnan po ninyo, ang sabi niya, anong silbi na may pastor, pero wala naman yung mga kababaihan? Sige nga, anong silbi ng pagiging leader kung wala namang gumagana ng mga papel ng mga kababaihan sa loob ng church? Wala. Kaya complementary pa rin po yan, mga kapatid. Kailangan ng mga kababaihan yung leadership na binigay ng Diyos at kailangan ng leadership yung mga babae na binigay ng Diyos sa loob ng church. So, complementary po yan, hindi dapat yan nag-aaway.
Kaya mga kapatid, tandaan natin, tulad ng scripture reading natin kanina, we need to declare the glory of God pagdating po dito sa mga papel po natin ginagampanan. At gagawin natin ito para sa luwalhatian ng Diyos. Hindi tayo mag-iinggitan sa mga posisyon na ibinigay ng Diyos dahil alam ng Diyos na at siya yung nagbibigay sa atin ng kakayahan para ito'y ating magampanan. Now, once na pinipilit natin gampanan yung role ng iba na hindi para sa atin, na hindi binigay ng Diyos sa atin, then expect natin na may mga kaguluhang mangyayari. So let's keep the church in unity by continuously obeying God's purpose in God's created order. Tayo muna natin tumalik. Panginoon Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa mga gabay at katotohanan nito na kung saan nagbibigay kaunawaan sa amin sa mga bagay-bagay na dapat po namin isagawa, lalo higit sa loob ng inyong iglesia. Purihin ka, O Diyos, at ito po yung iniinig pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. I hope kayo po ay para mga kapatid.